Ito naman mga kapatid yung Tesla. Tesla model to. Meron na rin pala dito sa Pilipinas. Mag-drive nun, sir. Antipolo. Auto runs. Antipolo. Antipolo, yes. Oh, We've already nandun been kami sa there, we've done that. We've done that. We can take probably on our next Pumunta po tayo sa SMX Mall of Asia upang makita natin ang mga exhibit ng mga electric vehicles na nakadisplay dito. At marami po tayong nakitang mga mamahaling electric vehicle. May Mercedes-Benz, nandito na rin si Tesla, si Nissan, at iba pang mga China-made na electric vehicles at mga motorcycles. Mayroon ding bus at mayroon ding mga pickups at mayroon ding mga pasok sa budget na mga EVs. right now, we have a few models of electric vehicles. Actually, we have models which start at 399. We'll be coming up with a model also which is going to be for 199,000 only. These are for, alam mo yung parang multi-cab. So those are the cars we're looking at bringing in. Hopefully by the first quarter of next year, it's going to be here. Pero right now, ang focus kasi namin is basically passenger cars. So Conserva is our first passenger car. Tatlo yung modelo natin. Isang C1 na 138 kilometers yung full range niya. 799,000 siya. You have the C2 which is 332 kilometers yung isang full charge niya. 999,000 siya. So technically it's under $1 million. Tapos yung C3 which we're looking at launching it in the second quarter of next year or first quarter late. 332 kilometer yung range niya, may solar panel siya. I think the government is really talking about talagang really promoting the electric now because again, it's all about awareness. These electric vehicles have been existing already for many years in Western countries, first world countries. Sadly, a lot of the brands focus on the first world countries muna. Tayo, medyo third world pa tayo, so because of that, tayo yung parang next priority. Diba? So that's one sad story, pero we always have to look at the positive side of things. It's a good thing na second priority tayo. Kasi ang ibig sabihin nun, yung teknolohiya na pupunta sa atin dito, hinog na. Kasi nauna na si USA, nauna na si Europe. So lahat ng mga errors na talagang, kasi since they're the first line of interest, diba? Dolyar, euro, diba? So people, and bigger population. So people always want to supply there first. Right? So they already experienced the first wave of issues. So just in case kung may mga issues tayo, second wave tayo. So just in case may mga issues tayo, sobrang late na lang, sobrang konti na lang. Talagang mature na, hinog na yung teknolohiya para sa atin. So it's a good thing if you look at it that way. I think it's all about affordability. There are some people who can afford this because they only earn this much. And there are some people who have a lot of money but they only want to afford this much. So it's really a choice. So for me, at 799,000, I think it's a very competitively priced vehicle. Price for a vehicle. You can go as much as 138 kilometers. Ako, I live in BGC. I live in Taguig. Yung office ko nasa Santa Mesa. That's about 13 to 14 kilometers. I-round off natin to 15. One way yun. So kung two-way natin, edi 30 kilometers na siya. So at 138 kilometer full range, I have to charge my car twice a week. Okay na. So, with my Innova right now, the Toyota Innova, I spend an average of 2,000 to 2,500 pesos per week. But because of this, I'm spending less than 300 pesos. Our cars can be charged using a regular 220 volt outlet. Yes, the level 1. Right. Number 2 is creating awareness na ito, basically, it's the same thing as what a 220 volt outlet is. Pero yun nga, it'll be able to charge your car faster. You know, that's basically the difference. Now, in a nutshell, we will do our part in creating awareness, in reaching out to people, in reaching out to parking lots, in reaching out to, let's say, restaurants who would like to, syempre, magpunta kayo ng restaurant, there are going to be some slots naman available for parking eh. So baka siguro the restaurant as a marketing stunt would say, hi, you can charge your EV here while you're having a meal. Diba? So that can be also one way. Para sa mga office buildings at saka sa condominium buildings na hindi pa nakalagay ito, we can always work with them. Their administrative office, we can install it for them. They can end up offering a parking space for rent. And if you want a parking space with an EV charging station, iba siguro yung presyo natin doon. They can charge by for example, kung 12 pesos per kilowatt siya, they can end up charging a slightly higher rate. I don't know, maybe 20 pesos or 30 pesos for convenience, di ba?
Mas mura pa rin yun compared dun sa gasoline. Mas mura pa rin yun as compared to the gasoline. Now, there are two types of fast charging. One is the slow charge, one is the fast charge. Fast charge. Yung slow charge, for 130 or 140 kilometer range, mga 5 to 6 hours, di ba? Now, we have other models na may fast charge siya, less than 1 hour, charge na siya. Sa Sabi yan. Pilipinas, meron na pa kahit isa? Sa Shell, I think Shell basically has a few DC charging stations. I think they're charging 60 pesos per minute or something like that. Oo, kasi mga 10 minutes, 15 minutes, fully charged na. Lalo na kung ganitong kalit na batteries. Right. Pero again, some models are not capable for the fast charge. Yung mga models namin. Some models are capable naman po for the fast. So basically, this is the C1. This is the Conserva, the Moretti Conserva. So you have C1. We also have the C2, and you also have the C3. Now, we have 3 colors available, which is the light blue, yung puti, and then we also have the green color, which is available po for test driving. Now, assuming you would like to have your own color, like for example, you want to have a black, you want to have a gray, or whatever it is, we have close to 100 colors to choose from. May color palette po kami. We can have it manufactured by our plant overseas, and we can have it imported specially for you. Kaya nga, sir, build your drive eh. Okay. Ito po yung slogan natin. Oo. Ibig sabihin nun, kayo po ang magsabi sa amin na what kind of customizations would you guys want to see in your respective car. So we will build that drive for you. Okay? So we have 3 types. One is C1, which is 130 kilometer na range. 799,000 po siya. We have the C2, which is 332 kilometer yung range sa isang full charge. 999,000 po siya. And then we have a model which na C3 yung tawag namin doon. 332 kilometers yung full charge niya, yung range po niya sa isang full charge, tapos may solar panels na po siya. So that hopefully we will go into market mga first quarter of next year po. So ito parang gumagana siya. Aircon siya, sir. Aircon lang yun. We've technically yung ingay na talagang maririnig nyo dito is aircon lang. Aircon lang. Yes. Honestly, we have slow speed vehicles. Kahit 30 kilometers per hour, 40 kilometers per hour, okay na. So we right now have orders coming from a subcontractor wherein we supply them pickups. Pickups na yun. Yes, and walang air condition yun. Truck side yun. Yes, walang air condition yun. So syempre kinostomize namin para sa kanila yun. O sir, may question pa ako isa. Let's go. Halimbawa, Sir, kahit dalawa okay lang. Let's Baguio go. City. Baguio City. Uphill, downhill. Yes. Gaano siya ka-reliable? What I'd love to do is I'd love to invite you. Mag-test drive po tayo. Yes. Going to Baguio is one. We can go to SM, yung parang going up na yung parang going sa parking space nila. We can try that. Aha. Ikaw mag-drive nun, sir. Antipolo. Auto runs. Antipolo. Antipolo, yes. Oh, We've already nandun been kami sa there, we've done that. We've done that. We can take probably on our next vlog, you and I, we can go to Antipolo together. Yes sir, yes sir. Ikaw ang mag-drive. Pwede. Ako yung maging passenger mo. Pwede po. Oo. So yun, mga kapatid. Gwapong-gwapo. Parang nahawa na ako. Okay na. So third, thank you very much Thank po. you. Thank you for your time. Really appreciate it. Yes sir. Thank you. Nice to meet you. Mga kapatid, ito po yung Toyota Avanza na bumigay ang automatic transmission. Papakita ko po sa inyo kung ano ang mga naging problema kung bakit bumigay ang transmission nitong Toyota Avanza na to. Natin, napakaliit lang nung Ayan na siya. transmission. So, lahat Ito na yung pinaka body talaga. Housing, ito lang ang body. Oh, yan na. Ito, bell housing, ang liit lang. Ito na yung pinaka body niya talaga. Di ba dinrive mo to? Anong problema? Delay siguro mga matagal mga kulang kalahating minuto bago pumasok ang Sa atras. atras. Pero Nire-revolution pag, ba yan? Pag pumasok naman siya, hindi kahit di mo na-revolusyon, pag pumasok naman siya, nakakagulat. Vlog, lumalagabog. Oo. Matindi yung lagabog niya. Pero sa drive, okay naman, pasok agad. Pero pag arangkada, medyo Nagdadrag siya. nagdadrag naman. Kaya naman namin to gustong ipakita sa inyo sa vlog. Kasi nga yung Avanza, di ba ginawang taxi nga yan nung iba eh. Pero palagay ko, mga manual yon yung Manual ginawang siguro, taxi. oo. Pero itong automatic transmission, kung titignan nyo, yung built nung kanyang transmission, maliit siya. Pakita mo yung main drive. Main drive. Ito na yung main drive niya, oh. Dito yung pilot bearing. So ito na yung pinaka main drive niya, napakaliit. Tapos yung mga
clutches niya, Oo. ito, pakita mo nga yung sample ng clutches niya. Ito yung pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki. Oo. So ano siya, yan ba yung reverse? Oo, sa reverse to. Reverse po. Kung i-compare mo sa Isuzu, halos Ito, parehas ba siya? Halos pareho to sa Isuzu. Pero makitid, no? Oo, ito lang. Pero iyan ba, may mga pudpud na ba dyan? May napudpud ba dyan dito sa reverse? Tingnan mo nga kung may medyo napudpud. nabawasan lang sa originality niya. Meron siya yung talagang maliliit na Yan. Na lining, ayun, nandito. ayan, lit-lit Oh. nung lining, yung kapiraso lang talaga. Oh, pakita mo nga dito. Ganyan mo. Yan, liliit Yan, nung oh, lilit lining nung sa loob. lining na yan, oh. Okay, mga kapatid, kaya namin pinapakita sa inyo, yung mga naka-automatic na Toyota Avanza, Toyota Vios ba? Halos sa Avanza. palagay ko, sa Vios, kasi ang Vios halos parehas sila Halos ng pareho lang. makina eh, no? Kaya lang, iba naman yung design ng Vios kasi nakabalagbag ang makina nun eh. Oo, transaxle yun. Oo, transaxle yun. Ito ay hindi. Ang nakita natin, yun ngang O-ring. Mga O-ring may singaw. May singaw yung O-ring. Singaw siya, kaya gumaganong-ganon yung ano. Tapos yung reverse, matagal bago kasi singaw nga. Ngayon, speaking of O-ring, ano ba ang ikinokos niya kapag sumingaw? Para maintindihan ng mga viewers Walang natin. pressure. Walang, Oo. hindi magko-contact yung clutch Oo, sa kas- pressure plate. Kasi yung pressure na yun yung nagtutulak doon sa mga lining, di ba? Oo, yun Oo. yung pressure ng langis ng ano na Oo. galing sa torque converter. Galing sa torque converter, papasok sa valve body, ibubuga ngayon ng valve body. Kung saang direction, Kung anong mga kung speed. kanino siya ikakabit. Oo. Kumbaga sa makina natin, loss compression siya. Okay, para siyang piston ring. Mm. Okay, ngayon, yung reverse, Ganun din. ang nangyari, umipon muna siya ng pressure. Matagal siya makaipon ng pressure kaya matagal din siyang kumontak. Ngayon, hindi ba, Chip, dugtong-dugtong lang naman yan eh. Di ba, Oo. primera, segunda, Oo. tercera, kwarta, dulo, reverse. Ah, Talagang affected nung O-ring, nung reverse, yung lahat. lahat na. Pag naglo ko ang isang pack, Loko na lahat lang. maapektuhan. Bakit ganito to katigas? Siguro, naglaging umiinit yung langis, Naluto. naluto na Oo. o sa overheat. Kasi modelo pa yung Avanza, hindi pa naman ganun ka late model. Hindi pa siya ganun katagal, ano? Oo, Avanza nga eh. O, hindi kaya pwede ring overuse or pwedeng hindi siya nag-change oil ng langis. Pero ang ganda ng filter ah. Maganda pa, malinis Ang ganda pa yung ng langis. filter, Oo. pakita mo. Pati nga yung langis, pulang-pula pa eh. Baka naman ito yung nagpalit na sa iba. Baka bagong change oil lang nung dalhin dito. Oo, kasi pag nagka-problema yan eh, doon nila hinahabol yung problema, yung... Sa change oil. Sa change oil, tsaka eh. sa filter. Oo. Ito yung nandoon sa reverse. Ah. Ito yung nandoon sa dulo. Dulo po. Na kapag ka ito ay worn out na, Worn out sumingaw na, Epektado lahat. apektado lahat. Oo. Ngayon, Chip, sobrang tigas. Ano ang naging dahilan? Bakit sumobrang tigas? At ang maipapayo mo? Kasi, ano ba ang trabaho ng ATF chip sa dapat automatic yung transmission? yung ATF mo, wag mag-iinit. Mhm. Or overuse nga, masyado siguro kung high speed, kung anong takbong ginawa nila. Nag-init to eh. ATF. Oo. Ano ba trabaho ng ATF sa automatic transmission? O, hindi palamigin niya yung pyesa. At saka padulasin niya. Oo. So, ibig sabihin, dapat ang ATF mo hindi nag-o-overheat. Oo. Pero pwedeng uminit kasi kailangan din niya yung normal operating temperature. Oo. Di ba? Kailangan minute din. Hindi pwede Oo. malamig. Yun, yung mga nagtatanong sa amin kadalasan, Chip, nagme-message sa atin, pagka unang start, wala. So, pag uminit naman daw, doon tatakbo. Oo. Di ba? Pag unang start, walang reverse. Pag pinandar mo. Pero pagka uminit na daw, nagkakaroon na raw ng reverse. Kasi napupuno na yung Pressure. yung pressure. Nagkakaroon na ng pondo. Nagkakaroon na ng pondo. Ngayon, maraming pumupunta sa amin dito, nagpapadialysis. No. Kami, hindi naman namin basta-basta tinatanggap ng dialysis. Kasi nga po, tulad yung last na customer namin, sinabi namin, overhaul na talaga. Ngayon, kung idadialysis po kasi namin, sayang lang yung pera niya. Biro mo, 8 litrong ATF. Tapos sisingil kami ng labor na 1.5, pati yung palit ng Filter. transmission filter. Ang 1.5 lang ang singil namin sa mga ganitong klaseng mga transmission kasi maliit lang to. Pero alam naman namin
na hindi naman talaga yun ang problema. Kasi nga po, eto na, pinapakita namin sa inyo. Oo. Kapag nag-jerk, kapag nagdadrag, May problema. may problema sa loob. Yun nga lang, ang masakit, talaga medyo mahal. Mahal po yung rebuilding kit nito. Oh, hindi ka makabiling isa lang eh. Hindi, isang buo eh. Isang set talaga kasama Oo. yung clutch. Ngayon, Chief, ano ngayon ang maipapayo mo? Halimbawa, nag-overheat na nga. O, si Kunat kasi merong binili. Kunat, pwede mo bang takbuhin yung binili mo? Ano ba Si yan? Kunat may binili. Ito kaya mga o-ring na to? Hindi, kasama na yan. O, kasama yan, Kay buo yan, papalitan ko na Papalitan lang. natin yan. Ang hirap mag-ulit eh. So, ayan, sige, pasok ka dito. Ano Kunat. naman yan? Binili ko sa online. Oo, binili ni Kunat sa online. Ano naman yan? Buksan mo nga, excited ako dyan. Ito, wala nang patayan yung video namin kasi continuous to eh. Oo. Para makita nyo. Ito binili lang namin sa online, mura lang naman to. So ina-advise namin sa mga naka-automatic transmission, kung kayo po ay mga masisipag na tao at nagbi-business, tapos automatic transmission ang sasakyan nyo, pinagbi-business nyo, mga kapatid, lagyan nyo nito. Dagdag tayo ng cooling Dagdag tayo ng cooling system kasi habang ang ATF nyo umiinit, nag-exceed siya doon sa tamang init niya, ito nga, pinatitigas niya yung mga goma, yung mga o-ring. Hindi po ito sa Avanza lang pati sa ibang mga automatic transmission. Kasi iba po ang driving condition dito sa Pilipinas eh. Yung ating stop and go, yung ating pababa, pataas, tapos kargado ng mabigat yung Toyota Avanza mo. So karamihan, yung mga nag-grab, yung mga Toyota Vios, di po ba, nag-overheat yung kanilang ATF. So ngayon, ito, ang advice ni Chief, ito pang Avanza po talaga, binili namin, kasi hindi ito yung mas malalaki. Meron po kasing mas malaki dito. So ito po, ilalagay namin sa Avanza. Ayan, in-order na namin sa supplier. O ayan, pakita mo Kunat. So ito po yung oil cooler. Ikakabit po natin yan sa harap. O Chief, ano ang pinakatrabaho nitong oil cooler? Hindi palamigin yung langis. Oh, No, pero ito, kailangan doon sa lugar na nahanginan. doon sa harap. Kasi Oo. meron siyang cooling pin. Mm. Kalalamigin niya yung langis nyo. Kung pumalyaman yung inyong oil cooler na nakonektado sa radiator, meron pa kayong isang Oil cooler. option, na isang talaga siguradong Separate. Oo. hindi mag-overheat yung langis ng transmission. Hindi, saka Chief, di ba kaya ito nasa harapan lang? Huwag nilang lalagyan to ng auxiliary pan. Okay na yung ganyan, tama na Yung sasagapin niya lang. Yung tama lang yung ganyan. Kasi hindi naman pwedeng malamig yung ATF. Meron siyang normal operating temperature. Pero makukuha mo pa rin yung normal temperature Oo. basta sa Pag ito nasa harap. Kasi pag sumasagap lang naman to di ba? So, itong Avanza, lalagyan na talaga natin to ng automatic transmission fluid cooler. cooler. Yan yun, cooler. So ito po importante. Ngayon, Chief, napakaliit nung mga pyesa nito. Ang liliit nga, ang cute. Oo. Eh. Advisable ba ito na ito nga kasi yung mga manual nito ginawa pang taxi saka Oo. Grab. Okay lang. Pero Taxi. kung automatic transmission, ito nangyari. Sa tingin mo, anong Hindi, kung automatic transmission, wag mo lang bigla-biglain. Medyo Lambing-lambingin lang. lambing-lambingin mo lang yung takbo Oo. niya. Wag mong apurahin, wag mong biglain. Kasi maliit talaga. maliit? Maliit yung kanyang transmission para ilaban mo sa mga Mga pampasada. pampasada, mabibigat, o Mm. sa mga ahon. Mm. Parang ang design nito parang pang highway lang pang city. Oo, hindi kotse talaga eh. Kasi ang makina Kotse nito, dito eh. 1.5 lang ang makina nito, di ba? Oo, 1.5 lang. Tapos 1.5. ang kaha niya 7-seater. Mm. I-overload mo pa yun. Kakargahan mo pa ng mga Oo. gamit. Aahong ka pa. Oh. Ngayon, Chip, Persado talaga to. yung mga kahit hindi Avanza, tulad nito Toyota to, malamang ganito rin ang transmission ng mga kotse. Oo. Di ba? Ganyan din. Pero halang lang siya. Halang lang siya. Paano kung ma-experience nila yung ganito na matagal ang reverse? Oo. Tapos pag umaabanti nagdadrag. O ano masasabi? Ito na yun. Ito na yung diferensya. Tapos, lagyan na rin natin ng cooling system. Cooling system. Ngayon, Chips, ano yung sinasabi mong medyo numipis na ano diyan na lining?
Ay, itong isa, alibay yung kalug na. Yan. Pakita mo yan, oh. Yan, oh. Ito, Laki na ito. ng kalog, oh. Pero masyado nang malaki yung kalug. Yan yung Masyado- biglang kumakaldad. Oh, ito yung kumakaldag. Oh, hindi, malaki na Masyado eh. nang maluwag. Sobrang laki. Oo. Ibig sabihin, naapektuhan na yung mga clutch niya, maninipis na. Oh, so ibig sabihin, hindi talaga siya advisable na na ipangpasada mo yung ano mo. Oo, dapat na... ano yun naman, wag naman, pwede rin naman kasi marami na nagpapasada niyan eh. Wag niyo na lang apurahin o Abusuhin. bigla-biglain. Oo. Basta smooth lang, gradual ba? Gradual. Gradual yung bigay ng silinyador, yung hindi bigla pa bigla-bigla. Ngayon yung pump, ipakita mo nga yung pump. Kasi meron lang tayong i-explain dito yung kanyang pump. Ayan. Oil pump. Oil pump. Matapon. Yan. So ano ang pinakatrabaho nitong oil pump? Transfer pump lang yan eh. Oh, yun nga, oh. Ihigop lang ng langis yan, itatransfer niya sa Sa torque converter. Yung Oo. torque converter, yun na yung malakas na magbibigay ng pressure. So ito, hihigupin niya yung nandun sa oil pan. Oo. Oh, kasi nasa oil pan yan eh. Itatransfer niya sa Sa torque converter. torque converter. Kaya kung tawagin to, kung ibang tawag dito, transfer pump. Transfer pump. Mm-mm. So ito, hindi naman talaga to basta-basta nasisira. Ay, hindi Oo. basta-basta to nasisira. Pero lang kung merong iba nabubungi. Kung pag nabungi ito, wala talagang abante, walang atras, wala lahat. Kasi Oh, walang kasi hindi mahigot. gagana yung pump. Oo, pagka Oo. dito, kasi Ipakita ito mo, may ano eh. ipakita mo. Pag nabungi yan, May off center. Pag nabungi oo. at di na umikot, minsan naaalis, wala ka ng atras, wala ka ng abante. Ayun. Oh. Yung torque converter po nito, maliit din. Ito, Oo, yung, kasi- ayan, tignan nyo po gaano kaliit. Parang pinggan. Oh, so sa mga Toyota na kotse, yung mga Vios nyo, ganito Ganyan rin. lang din. Oo. Yung inyong torque converter. Oo. Ngayon, magiging aware na po kayo, Avanza, Vios, yung mga kotse na ganyan. Kapag po nawala na kayo ng reverse at dragging na yung inyong drive, o yung 1, 2, 3, 4, May eto na po yung problema. pressure. Itong first part ng video namin, ipinakita namin sa inyo kung ano yung naging problema dito sa transmission na to. Kung marami na kaming nagawang mga transmission ng Avanza, maaaring may spare kami nung clutches. Kaso, hindi rin namin magagamit. Hindi kami yung lipat laman loob. Di mo na alam yun. May ano yun eh. 50-50. 50-50. Ganon ito. Ang naging problema, matigas na goma. Ito, pagka napalitan natin to, sure na. Paano Sigurado. kung lipat laman loob? Matigas na rin yung goma kalaunan. Pansamantagal. Oo, di ba? Tatakbo ng konti. Oo. So, mga kapatid, hindi po kami expert transmission mechanic. No. Hindi tayo yung 'di ba, may nakalagay na transmission Transmission expert. No. Hindi po kami ganoon. Kami po titignan lang namin kung ano yung naging problema, tapos bibili tayo ng bagong pyesa. Kakabit natin. Kakabit lahat yun. natin. Lahat Ngayon- ng binili nyo, Oo. kakabit natin yun. Oo. Lahat, At para isa, general rule, meron kaming general rule dito. Hindi pwedeng maging chapsuy yung No, chapsuy. transmission. Ayaw. Ano ibig sabihin ng paliwanag mo nga, yung chapsuy? Yun yung chapsoy, parang halo-halong Halo. gulay Mm. na pinaghalo-halong pyesa. Paano bang ginawa nila doon? Bakit naging chapsuy? Kasi, kunwari may siram, nakita silang siram pyesa, Yun lang maghahanap papalitan. na lang sila sa tabi-tabi dyan, Yun lang papalitan. papalitan nila yun. Yun lang ang papalitan nila, tapos ibabalik na lahat. Babalik na. Oo. For a while, aandar. Naandar, Handa na. kasi remedyo yun eh. Mm. Pero ang singilan nun, hindi remedyo ah. Na overhaul yun. Ganun din. Overhaul din ang singil dun. Oo. Kasi nga ang isang ano doon, ang isang magiging problema doon, okay sana kung yung inilagay sa yung sahog, Oo. modelo. Oo. Paano kung ang inilagay sa yung sahog mas matanda pa doon sa transmission Nga, mo? panis na yun eh. May wear and tear na yun umiikot yan di ba? Itong mga mechanical na to sa transmission, gumagalaw, umiikot Hindi mo yan. naman minsan makita yung diferensya Oo. pagkakaiba. Oo. Ang hirap din sukatin, hirap din lalaki ng Basta maisalpak lang, okay na. No, basta, Oo. shoot, okay na to. Yun, kaya po kami, may naging customer kami, ito lang, recently lang. Iyon ay chapsuy na. Pangatlo na kami sa mag-overhaul. So, ang naging usapan namin,
bibili na lang kami mismo ng surplus na gitna. Kasi po mga kapatid, yung Tapos, i-recondition. i-recondition, yun na mismo yung aming i-overhaul, yung surplus. Kasi kung yung luma nila, hindi na yung titino sasakit lang ulo nila, gagastos na naman sa amin, papalitan namin ng rebuilding kit. Oo. Iba-iba na yung pyesa sa loob. Pinaghalo-halo na Oo. nila yun So bumili kami nung gitna ng 3C, Isuzu po yun, bumili kami ng gitna, nakakabit sa 3C, in-overhaul namin, kinabit namin sa crosswind, sa wala na po siyang problema. In-overhaul naman namin yon. Sigurado yun, 100% yun, walang backjab yun. Tsaka hindi halo-halo yun. Oo, hindi na yun Isang chatsoy. buo yun Ngayon ito, mga kapatid, Original parts. kung ganito ang problema ng sasakyan nyo, agapan nyo na yan. Kasi kung hindi, malaki magiging problema nyo kasi wala tayong mabibiling gitna nito. Dadamay yan. Walang Oo. walang available nito. Walang gitna Wala. Ito na lahat Hindi ko alam kung may Japan surplus nito. Hindi ko kaya yung mga ganito ang sitwasyon nila, nagje-jerk na delayed ang reverse, huwag niyong pagtagalin. Kasi chip, pakita mo yung clutch pack na pwedeng mag-worn out. Yung masira na clutch pack, yung chinachapsoy nila. Ito. Yung mga chinachapsoy. Yung Hindi mga ito, yung clutch. mga casing na yan. Oo, Yeah. Mga ganito. Yan. Ayan. Pagka sira yung pack niya, may diferensya na yung Oo. housing. Pati sa loob, Papalitan nila itong buo. Pero papalitan nila yan. ang problema, hindi bago. Hahanap na lang sila doon sa tabi-tabi o yung mga Kamukha. sa mga kamukha niya. Hindi, tsaka isa pa po mga kapatid. Ito nakita nyo to Kasi ito, pag kinalas mo to, dapat may pang-press ka. Meron kaming special tools dito Oo. Ngayon, bibili sila nung gitna, kukunin sa buo ito lalagay sa'yo. Kaya nga po ang nangyayari, chapsoy talaga. Hindi na nila kakalasin lahat yan. Hindi na nila Kakabit kakalasin. na yan. Kasi yung isang buo na yan, ikakabit sa'yo. Yun yung tinatawag na ng lipat, laman loob. Lipat na lang. Hindi rin nalinis. Dapat nililinis po yan. Kinakalas Oo, talaga yan isa-isa. Isa-isa yan. Para malinis na Para malinis mo. So ito, kakalasin natin yan. Lahat ng original na parts, papalitan ngayon natin itong mga lining. Original din naman ipapalit. Oo. Yung mga lining, umiikot talaga yan. Ayan, tignan nyo. Umiikot yan. Umiikot May yan. Pero ito, allowance, stationary may to. allowance talaga yan. Ito, stationary itong casing. Ito, umiikot to. Ayan. Tapos, papasok yung planetary gear. Saka yung iba pang mga gears dyan. Ay, pakita mo nga, ito, napakaliit ng planetary gear, Out. Bakit ba tinawag na planetary gear yan? Para planet. Maraming planet, maraming Oo. gear sa gilid. Oo, umiikot siya. Para siyang planet, nag-orbit sa sun. Di ba? Yung mga planeta nag-orbit sa sun. Yan, parang ganun po. Sa loob. Yan, mga kapatid, isa-isahin namin to. Hintayin lang namin yung rebuilding kit. Bubuin namin to nila kunat at ibablog namin para doon sa part 2 nitong ating automatic transmission ng Toyota Avanza. At pwedeng ganito rin ang inyong mga automatic transmission. So, ang part 2, bubuin. Bubuin. Meron pa tayong part 3. Meron pa taying part 3. Ano yung part 3? Road test na natin yan. Hindi. Meron kaming part 3. Magte-test drive kami ng electric vehicle. Okay, pumayag po yung may-ari ng isang electric vehicle na ite-test drive namin nandiyan sa Pasig. At pumayag po siya na gamitin namin yung kanilang mga units para i-test drive. Yan po, papakita ko po sa inyo. Ito po yung mga video. Yan po yung video na yan. Nagpunta po ako sa SMX. Nakita namin yung mga electric vehicle na to. Pag-aaralan natin electric vehicle. Pag-aaralan natin. Ang sarap. Biro mo nasa loob ka nung sasakyan. May computer, may lahat. Merong internet, lahat. Patay yung makina. Pero may aircon. Pero may aircon. Tapos, talagang para ka lang nasa kwarto mo. Tapos pag abante mo, wala ka mararamdaman na vibration. Napakaganda, kunat. Nako, may iinggit ka doon sa electric vehicle. Inggit na nga po kami, pero wala pa kami pambili. Mahal pa. Di ba? Ito mga kapatid, sabi nga ni Chip, Mag-assemble tayo niyan. mag-assemble tayo. Tapos, dahil wala pa tayong pera, hintayin natin ang darating sa atin yung pinaka-okay na kasi Pagka okay na. yung kasi sila lahat, bibili sila dyan, yung mga nasa ibang bansa, sila yung kumbaga sa daga, i-injectan muna ng di ba? Pag tinitignan mo yung gamot, i-inject mo sa daga. Pan-testing. Pan-testing. Di ba? Yung nung, di ba, nung nag-COVID, nung gumagawa sila ng mga bakuna, i-inject muna nila yung, hindi naman nila sa tao te-testingin yun. Sa hayop muna. Sa hayop muna. So ito, testingin nyo muna ng testingin yan.
Basta kami, maghihintay kami niyan. Pero magko-convert po kami kasi nag-order na si Chief para doon sa kanya motorsiklo. Yung electric motor, unahin muna electric. Convert natin. Convert namin. Yung pyesa na bilog na itim kanina Oo. na hinahanap natin, wala dito sa rebuilding kit. Hindi nga kasama eh. Hindi nakasama Ibig sabihin, bibili tayo ng particular na ganun. na ganung pyesa na Oo. hiwalay. Kasi hindi naman kasi talaga lahat na kasama sa rebuilding kit. Kagaya ng mga relay, yung mga sensor, yung mga solenoid. So, ibig sabihin, kalug na kalug talaga yung pyesa na yun. Parang oil seal siya, di ba? Oo, oo. Oo. Pressure plate din siya eh. Oo. Ngayon, tanin natin bukas kung merong makukuhang pyesa. isang plate lang. Oo. Oo. So, ito na yung rebuilding kit natin. Oo. Ayan na siya. So, lahat ito, ikakabit natin doon sa Avanza. Oo, ordinary yung clutch lang, tsaka mga oil seal, tsaka mga o-ring. Tapos ngayon, yung pyesa na yon na ipinapakita natin kanina, kailangan mabili natin yun kasi defective yun. Oo, maluwag talaga. Oo. Maluwag yun, Oo. defective Dapat walang singaw yun.